O ayan, bagay ba? Sige, samahan niyo ako. Pag-usapan natin ang healing practices dito sa Pilipinas at ang shamanism. Ayan, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Depende kung nasaan kayo dito sa mundo. Ito po ang Hagbayon Channel. Alright, gaya nga ng nasabi ay pag-uusapan natin ang shamanism bilang isang kumbaga articulation ng native Philippine culture or Southeast Asian culture. Kahit na ito ay may counterpart sa mga European cultures, even Western culture. Meron din silang mga kumbaga shaman doon. Ang shaman, mga healer, mga kumbaga mga taong minister of the spiritual world sa mundo ng katutubong kaisipan. Ayan, at narito nga naman ulit sa ating frame ang mga items na konektado sa katutubong kultura ng Pilipinas, partikular sa kultura ng talim ng Bicol. At alam naman ninyo na ang inyong likod ay madalas mag-nature, mag-hiking, camping, at isa rin namang manunulat at mananaliksik patungkol sa katutubong kultura ng mga Bicolano at ng mga Pilipino. Kung kaya't ito ay ilan sa mga kumbaga bring home item ko bilang isa ring taong interesado sa blade culture at isa ring blade builder. Maaari ninyong bisitahin ang aking pages na The Minaswad Shop at ang Hagbayon page sa YouTube, kung saan naroon ng ilang mga larawan at mga sulatin patungkol sa panitikan at kultura. Ayan, at ano nga ba ang shamanism? Ang shamanism ay yung practice o yung gawaing bahagi ng spiritual na pamumuhay at panggagamot. Kahit ngayon meron tayong mga herbalist at mga tinatawag nating mga albularyo at mga ano pa ba, yung mga hindi lamang albularyo, yung nagtatambal, etc., yung gumagamot ng mga nakagat na mga hayop, mananambal, mga ganon. Related po yan sa ating kultura ng shamanism na masasabi nating narito na simula pa noong unang panahon at bago pa dumating ang mga Kastila. Noon po kasi ay bago dumating ang mga Kastila, ang ating kultura ay hindi pa naman talagang sinusulat. Kung isulat man, ito ay sa native syllabary. Alright, yung tinatawag na baybayin. Maraming uri ng native syllabary sa Pilipinas. Isa lamang ang baybayin. Kadalasan ay pasalita ang ating kultura. Pati ang ating panitikan ay oral literature. Pati ang ating indigenous knowledge ay pinagpapasa-pasa sa pamamagitan ng pagsasalita at kulturang dramatiko o sa pedagogy ng dramatics. Kumbaga, ina-action, ina-act out para gayahin ng mga nakababata. Noon po ay ang mga tao ay nahati sa mga hunters o ang mga ngaso na kadalasan ay ang mga kalalakihan at ang mga babae naman ay ang mga herbalist at ang mga tinatawag nating food gatherers o
at mga spiritualist. Kaya nga ang Babaylan o kung sa Bicol Balyana ay isang babae. Kasi konektado ang healing practices sa ginagawa ng mga kababaihan na pag-gather ng food, pag-farm, pag-garden. So predominantly gawain ng mga kababaihan noon ang pag-gather ng mga prutas, gulay, crops at iba pa. Samantalang mga lalaki ay more on sa hunting at later nung maging politicized ay ang mga kalalakihan ngayon ay napasama sa mga digmaan. Kaya ito ay medyo may pagka-masculine itong ating frame kasi ang mga narito ay mga hilt. Okay, mga hilt, puluhan, mga punyo ng sundang o ng talim. Sa pagkakataong ito, mga talim na Bicol at ito naman ang mga kwintas na yari sa ngipin ng baboy ramo at buto ng sawa. Ito naman ay galing nga pala ito sa Cordillera. Yari ito sa sungay ng Kalabaw. Pwede nating ayusin to, lagyan ng buto ng sawa. O ayan, at ito ay mga apparel ng ating mga kalalakihan kadalasan. Ito kasi ay may symbolic din naman function as well as tinatawag nating pragmatic function. Kung gusto niyo ay tingnan niyo ang mga sulatin ko sa Daminas Bud Shop at kung gusto niyo ay panoorin rin ninyo ang mga una ko pang video dito sa channel na ito. Ito nga pala ay isang sundang, yan po ay antigo, inayos-ayos na lamang, ginawa ng bagong kaluban. Yan po ay isang antigong sundang. O yan nga po, at kumbaga ang mga kababaihan noon ang may hawak ng mundo ng spiritual at ang panggagamot. Mga kalalakihan ay ang mga hunter, subalit sa mga sumunod na mga panahon ay medyo sumanib ito ng konti. Kung ibig sabihin, ang mga kalalakihan ay pumapasok rin naman sa pamamagitan ng mga kababaihan sa mundo ng spiritualismo at yung mga paniniwala, psyche ng agimat, anting-anting, ganyan, pagsuot ng mga ganito, at herbalism, yun. Pero ang sabi ko nga kanina, ang nasa frame natin ay medyo masculine kasi karamihan dito ay mga apparel o mga gamit ng mga kalalakihan. So yan, bago po kasi dumating ang Kastila, mga babaylan ang involved sa spiritualismo at mga shaman. Later on, may mga shaman na rin ng mga lalaki. So yan, ang shamanism ay na-expose ako rito dahil sa ilang kaibigan na nasa larangan ng panitikan na into shamanism and performance art. Isa na nga pala sa mga kaibigan kong involved sa shamanism ay si Bong de la Torre at si Tashi. Okay? Si Tashi. Sana sa sunod ay makasama natin sila dito sa ating channel. So ayun, sinasabi ng marami na kahit sa kasalukuyang panahon, marami pa rin ang nagpa-practice ng shamanism sa kabila ng sinasabing sa kahit sa panahon ngayon na postmodern na o modern age, mayroon ng teknolohiya sa medisina, industry, architecture, engineering, etc. ay mayroon pa rin nauhumaling umarin pa rin mga practicing shaman, babaylan na tinatawag, dahil sila ay attuned nga sa katutubong kultura more than anything.
ito lamang ay naka-encounter ako ng isang YouTube channel kung saan sinabi doon kung paano mo malalaman na ikaw raw ay isang shaman. Isa doon ay yung kung ikaw daw ay nag-survive ng isang lightning strike, ng isang lintik o kidlat. Kumbaga, ito daw ay isang metapora lang naman. Ibig sabihin ay na-survive mo yung isang event kung saan you were touched by the hands of God. Okay, you were touched by the hands of God. Hinawakan ka ng napakalakas na at napaka malalim at napaka malawak na realidad ng kamay ng Diyos, kung saan ang iyong katawang panglupa ay talagang ibinalibag sa malayo at naiwan na yung iyong spirituality. Ayan, kung ikaw daw ay nakaranas nun, maaaring may kasunod itong mga physical manifestation. Minsan akala mo sakit, like sakit ng ulo na hindi nawawala, o kaya kung ano pang sakit, autoimmune diseases, o kaya sometimes psychological diseases, bipolar, tinatawag na bipolar, kumbaga bipolar disorder, o yung mga ganung bagay, yung depression, anxiety, meron daw ganoon. Yun daw ay mga manifestation na you were touched by the hands of God, kumbaga, of the cosmos, para ikaw ay makawala sa matrix o ang realidad na ginagalawan natin. Yan ay mga paniniwalang nakakapagpalawak at pataba sa ating isip, lalong-lalo na at may quantum physics ngayon na nakakapagpaliwanag sa mga bagay na yan. Sa mga sunod na episode ay siguro invite natin ulit ang mga kaibigan natin upang pag-usapan naman ang quantum physics at ang or quantum mechanics, relation nito sa spirituality, time, space, shamanism, etc. Alright, mga interesting topics na nakakapagpalawak ng ating isip. Kumbaga, open rationality. Naniniwala tayo sa siyensya at naniniwala rin tayo sa binibigyan natin ng bukas na pananaw ang mga bagay na hindi sakop ng siyensya. Yan nga po, ang shamanism ay isa rito. Kumbaga, kung ikaw ay isang swordsman noong mga unang araw at kahit ngayon nagpa-practice ng Kali, ay merong hindi lang Kali, outdoors, di ba? Yung mga nag-hiking, nature lover, nature trek, yung mga into bushcraft, etc. Yung mga gumagamit ng mga herbal pharmacology. So, kumbaga bahagi ka sa open rationality na tinatawag. Open ka dapat sa mga idea na galing sa kultura ng shamanism. Kaya ito nga't parang shaman din naman yung mga swordsman noong unang panahon. Masuot nila yung mga ganyan, may mga hindi naman talaga masasabing purong agimat, kumbaga mga simbolo na nakakapagbigay lakas sa sino mang humahawak ng mga bagay na ito. Lakas na maaaring nasa isip lamang, subalit epektibo pa rin naman upang maisagawa ang mga gawain. Yan, ano po ang inyong masasabi tungkol sa kultura ng talim, agimat, shamanism, etc. Meron po ba kayong maibabahagi? Maaari kayong mag-comment sa ating comment section. Ito po si Jason para sa Agbayon Channel. Isa po akong profesor, manunulat, musikero, rock musician, blade builder enthusiast, martial arts enthusiast, at isa ring prepper na tinatawag at nahuhumaling sa survivalism. Maraming salamat sa panonood.